Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 76 Ang regalo ng buhay. Ang walang kwentang komento ni Marshall kay Jack ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Henry. Sino si Jack? Isang maalamat na figure sa militar ng Draconia. Isang mayor na general na may iginagalang na reputasyon sa militar. Bagamat maraming tao, kabilang si Henry, ang walang kamalayan sa kasalukuyang katayuan ni Jack sa loob ng militar, naunawaan nila na ang kanyang pagkakakilanlan ang pinakamahalaga at ang kanyang mga aktibidad ay mga lihim ng estado. Si Jack ay hindi nagpakita sa loob ng 10 taon, at ang kanyang biglaang pagbisita ngayon ay namangha ang mga Wright. Pagdating sa Wright's Mansion, nagkaroon siya ng lihim na talakayan kay Marty na tumagal ng mahigit 3 oras. Nang lumabas si Jack, napansin ni Henry ang seryosong ekspresyon ng kanyang ama at nakaramdam siya ng pagkabalisa, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos makipag-usap kay Martin, nagmamadaling umalis si Jack. Nang makarating siya sa entrance ng courtyard, nakasalubong niya sina Marshall at Freya na papasok mula sa labas. Sa sorpresa ng lahat, tinitigan ni Jack si Marshall ng mahabang panahon, nagtataka at hindi makapaniwalang bumulong sa sarili. Hindi komportable si Marshall na sinisiyasat ni Jack, na ang matalim na tingin ay tila tumagos sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Inis na binalaan niya si Jack. Nagulat si Henry nang magsalita si Marshall kay Jack, isang kagalang-galang na figure, at katutubo na nadama na ang detalye ng seguridad na kasama ni Jack ay malapit ng kumilos laban kay Marshall. Gayunpaman, pinigilan sila ni Jack. Napansin ni Henry na ang tingin ni Jack ay hindi puot o pagpatay na layunin, at sa wakas ay nakadama siya ng kaunting kaginhawahan. Kahit na lumayo si Marshall, si Jack ay nanatiling nakaugat sa lugar, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik at pagkalito. Nagpatuloy siya sa pag-ungol, kamukhang kamukha niya. Pati ugali niya ay magkatulad. Henry, anong ginagawa ng binata? Sino yung kasama niyang babae? Tanong ni Jack. Hindi kilala ni Freya si Jack, dahil ito ang kanilang unang pagkikita. Ang pagkakakilanlan ni Jack ay isang mahigpit na binabantayang lihim sa loob ng militar. Kaya naman, nang pumasok sina Marshall at Freya, hindi pa sila ipinakilala ni Henry sa isa't isa. Habang nagtatanong si Jack tungkol kina Marshall at Freya, sa wakas ay naramdaman ni Henry na makakasagot siya. General Grayson, ang binatang iyon ay si Marshall Ortega. Siya ay may mahusay na mga kasanayan sa medikal at narito upang gamutin ang aking ama. Sumenyas siya kay Freya. Ang babaeng kasama niya ay ang aking anak, si Freya. Siya ay kasalukuyang Deputy Commander ng Werewolf Special Forces sa Draconia. Ganyan lang ang ugali ni Mr. Ortega, medyo free spirit siya. Problema ba yan, General? Isang kisap mata ng mapanglo ang bumungad sa mga mata ni Jack. Seking na binata ay nagpapaalala sa akin ng isang matandang kaibigan. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing katulad, napakasol, nako. Sayang talaga. Ang ekspresyon sa mukha ni Jack ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang napuno ng panghabang buhay na mga galos at pagod. Pagkalabas ng Wright Mansion, sumakay siya sa isang sasakyan. Tanong ng isang binata sa tabi ni Jack, General, dapat imbestigahan natin ang background ni Marshall. Kumunot ang noo ni Jack sa malalim na pag-iisip bago umiling. No action for now. Pabayaan mo na lang muna. Pumasok si Marshall, kasama si Freya, sa main hall ng Wright Mansion. Si Carson at ang iba pa ay naghihintay na sa pasukan. Matapos paalisin si Jack, bumalik kaagad si Henry sa bulwagan. Dali-dali niyang nilapitan si Marshall, na ikinakapit ang kanyang mga kamay bilang paghingi ng tawad. Mr. Ortega, I really apologize for the oversight. I was rude. Kanina, nagpapaalam ako sa isang matandang kaibigan ng tatay ko na 10 taon ko nang hindi nakita. Sana mapatawad mo ako, paliwanag niya. Nagkibit balikat si Marshall. Ang matandang iyon. Siya ay medyo kakaiba. Ngunit huwag na nating pag-isipan iyon. Tingnan natin kung ano ang kalagayan ng matandang Mr. Wright. Sa pag-aaral, nakaupo si Martin sa sofa sa kanyang kwarto, nakapikit habang nagpapahinga. Ang kanyang pakikipag-usap kay Jack ay nag-iwan sa kanya ng medyo pagod,
at siya ay mukhang namumutla at hinihingal. Ah, Mr. Ortega, andito ka pala, mahinang sabi niya, sinusubukang bumangon. Idiniin siya ni Marshall pabalik. Higa ka please. Let me check on your health. Si Martin ay masunurin na napasandal sa mahabang sofa na parang batang hinawakan ni Marshall ang kanyang mga temples saglit, pagkatapos ay marahang dinama ang kanyang leeg. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa kwarto, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Marshall. Sa huling pagkakataon, hinayla niya si Martin pabalik mula sa bingit ng kamatayan, na nagpasindek sa kanila. Sa pagkakataong ito, hinulaan ni Marshall na mapapagaling niya ang sakit ni Martin at posibleng pahabain ang kanyang buhay ng 10 taon. Walang sinuman sa silid ang nang-ahas na gambolain si Marshall habang sinisimulan niya ang kanyang pagsusuri. Inilapat ni Marshall ang pressure sa ilang acupoint sa Martin's acupoints. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na napigilan nina Henry at Carson ang kanilang pagkabalisa at humakbang pasulong. Mr. Canase, kumusta ang kalusugan ng tatay ko ngayon? Pinunasan niya ang kanyang mga kamay, mahinahong sumagot si Marshall, dahil nakialam ako, siguradong gagaling ang matandang Mr. Wright. Ang kasalukuyang alalahanin ay kung maaari pa nating pahabain ang kanyang buhay. Nang marinig ito, kapwa nanginginig sa pananabik sina Henry at Carson. Si Martin ang haligi ng mga Wright. Habang siya ay nabubuhay, ang pamilya ay patuloy na nagbibigay. Dati, lahat ay naniniwala na siya ay hindi mabubuhay ng higit sa 6 na buwan. Nagsimula nang gumalaw ang mga karibal ng Wright, na naghahanda na maglunsad ng matinding pag-atake sa pamilya sa sandaling pumanaw si Martin. Mahirap ang sitwasyon para sa mga Wright. Kung hindi magpapatuloy si Martin, ang pamilya ay magdaranas ng matinding pagkalugi at posibleng mapahamak pa. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagdating ni Marshall ay nagbigay ng bagong buhay kay Martin, na ganap na binago ang kapalaran ng pamilya. Itinuring na ngayon ng mga Wright si Marshall bilang kanilang pinakamahalagang tagapagbigay. Ang paniwala na may iligtas ni Marshall si Martin at posibleng pahabain ng ilang taon ang kanyang buhay ay isang hindi kapani-paniwalang pagpapala para sa pamilya. Parehong malalim na yumuko sina Henry at Carson, na nagsasabing, Mr. Ortega, ang iyong biyaya ay aalalahanan ng mga Wright. Tumango si Marshall, tinanggap ang mga pilak na karayom na inihanda ng mga Wright. Sa isang kisap mata, 18 pilak na karayom ang lumutang sa hangin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, maganda silang sumayaw sa hangin. Biglang, isang surge of energy ang napunta kay Martin. Sa isang iglap, ang 18 karayom, na sumusunod sa direksyon ng kamay ni Marshall, ay tumusok sa crown point ni Martin. Shoulder well, chest center, gate of life, at spirit platform acupoint na tulala ang lahat ng nasa kwarto. Ang dating malamig at walang buhay na mga pilak na karayom ay pumipintig na ngayon ng masiglang enerhiya, bawat isa ay kumikinang na may puwersa ng buhay na damaloy sa katawan ni Martin. Si Freya, na nasaksihan ang palabas na ito, ay halos mapang-anga sa pagkamangha. Sa nakaraang paggamot, siya ay masyadong kinakabahan upang obserbahan ng mabuti ang buong proseso. Ngayon, kumikinang ang kanyang mga mata sa paghanga habang matamang nakatutok sa bawat banayad na galaw ni Marshall, na nabihag ng halos hindi kapani-paniwalang katangian ng lahat ng ito. Sa sobrang pagkamangha, tumangala si Freya sa kalmado at kalmadong kalagayan ni Marshall, naramdaman ang tibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan noon ay biglang sumibol sa loob niya. Ano ba tong iniisip ko? Napaisip si Freya, biglang namulat sa pag-init ng kanyang pisngi, pagtatanong sa sarili. Anong uri ng misteryosong lalaki ito? Paano niya nagagawang pukawin ang gayong mga alon sa dati niyang tahimik na puso? Sa kanyang presensya, ang imposible ay tila nagbago sa isang mapaghimala. 5 minuto matapos may pasok ang mga pilak na karayom, biglang namula ang mukha ni Martin, bumuhos ang mga butil ng pawis, at lalong bumilis ang kanyang paghinga. Si Henry at ang iba ay tumingin ng may kaba, gustong sumugod. Huwag mo siyang hawakan. Utos ni Marshall, maautoridad ang tono nito. Kung ginugulo mo siya, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Ang lahat ay natigilan,
pinipigilan ang kanilang hininga, natatakot na gumawa ng tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, pinindot ni Marshall ang Martin's Gate of Life Acupoint, na agad na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Martin. Ano? Kinakabahang sabi ni Carson. Hindi siya pinansin, ipinatong ni Marshall ang palad niya sa dibdib ni Martin. Unti-unting bumangon ang isang alon ng maputik na enerhiya mula sa ulo ni Martin, namumula ang kanyang mukha habang siya ay pinagpawisan. Pagkatapos ng 5 minuto, binawi ni Marshall ang lahat ng 18 pilak na karayom. Kinuha niya ang towel na iniabot sa kanya ni Freya at pinunasan kanyang mga kamay. Ubo, ubo, ubo. Makalipas ang 2 minuto, umubo si Martin ng ilang beses at iminulat ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Phew! Parang na-unblock ang dibdib ko, parang may natanggal na mabigat sa balikat ko. Ilang taon na akong hindi naging komportable. Mr. Ortega, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Nahihirapang umupo si Martin. Idiniin siya ni Marshall pabalik. Mahina pa rin ang iyong katawan. Huwag kang magmadaling bumangon. Ihanda mo ang mga gamot na ito ayon sa paraan na isusulat ko para sa iyo, at sa loob ng 3 araw, babalik ka sa normal. Sa normal na mga pangyayari, dapat ay mayroon ka pang 15 taon ng buhay. Tuwang-tuwa si Martin. Humakbang pasulong sina Henry at Carson, muling yumuko. Mr. Ortega, mangyaring pumunta sa parlor para sa isang tasa ng tea. Kabanata 78 Isang nakamamatay na pagkikita. Sa ikalawang palapag ng Violet Crest International Leisure Club, sa pribadong pagkikita ni Daphne ay nagbago ang kanyang karaniwang kalmado at kaakit-akit na kilos. Bahagyang yumuko, iniharap niya ang isang tasa ng 4 na master. Silid, she. Kinuha ni Marshall ang tsaa at tinanong, maupo ka. Ano ang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw? Umupo si Daphne sa isang upuan sa harap ni Marshall, isang mapait na ekspresyon ang tumatawid sa kanyang nakamamanghang tampok. Guro, mula nang tulungan mo akong masira ang soul-eating charm sa unang pagkakataon, ang aking katawan ay madalas na parang nilalanggab ako ng hindi mabilang na mga langgam. At saka, palagi akong nagigising mula sa mga bangungot sa gabi. Tumango si Marshall. Iyon ay isang normal na reaksyon. Ngayon, magsasagawa ako ng isa pang sesyon ng acupuncture, at mas magiging mabuti ang pakiramdam mo pagkatapos. Pagkatapos ng 3 o 4 pang sesyon na tulad nito, dapat nating ganap na maalis ang soul-eating charm sa iyong katawan. Kapag nangyari iyon, mawawala ang pakiramdam na nilalamon ng 1,000,000 langgam. Ipinahayag ni Daphne ang kanyang pasasalamat, salamat, guro. Bumangon ka na. Simulan na natin. Ipinatong ni Marshall ang isang kamay sa mesa, dahilan para lumutang ang mga pilak na karayom sa hangin. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, sunod-sunod na tinusok ng 18 silver needles ang ulo at dibdib ni Daphne. Sa sandaling iyon, sumiklab ang matinding labanan mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Daphne sa gulat habang nakatingin kay Marshall. Ituon mo ang iyong isip. Huwag kang magambala. Dahan-daang tumayo si Marshall, may nakaka-relax na ngiti sa labi. Sa wakas nandito na. Sa isang malakas na kalabog, si Narita at Rowan ay sumabog sa pinto, na bumagsak sa lupa bago si Marshall. Mr. Ortega, we're so sorry. Hindi namin sila napigil ang sabi ni Rowan, nahihiyang sumulyap sa labas. Stupid. Anong ginawa mo kay Cynthia? Isang napakalaking tao, na ginawa tulad ng isang tangke, sisingilan patungo Rita at Rowan. Smack! Sinampal ni Marshall ang bagong dating. You uncouth brat. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Napaatras ng ilang hakbang ang napakalaking lalaki, muntik nang mahulog kung hindi dahil sa 2 lalaking kasama niya, na nasalo siya sa tamang oras. Gago! Bulalas ng lalaki, nabawi ang kanyang balanse habang iginuhit niya ang isang samurai sword sa ilalim ng kanyang robe, itinutok ito kay Marshall. Ang talim ay nagradiated ng bone-chilling aura sa isang iglap, naglabas ng isang alon ng pagpatay na layunin na umuulan tulad ng isang bagyo. Gulat na napatitig si Narita at Rowan sa mabangis na presensya ng lalaki, sumisigaw. Mr. Ortega, ingat!
Tumigil ka, Sylvester. Sigaw ni Daphne na dilat ang mga mata. Ang lalaki, si Sylvester Wade, ay ang ikatlong direktang disipulo ni Juan Denver, ang master ng Northern Star Sword School. Itinigil ni Sylvester ang kanyang espada sa himpapawid, malamig na nagtanong, Cynthia, anong ginagawa mo? Talaga bang pinaplano mo na ipagkanulo ang pamilya Rivers at ang iyong amo? Tumigas ang tingin ni Daphne, nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata. Ang pamilya ng Rivers, Northern Star Sword School ha. Dapat alam mo kung ano ang ginawa nila sa akin. Tinatrato nila ako bilang isang sisidlan ng kanilang mga isinumpang espiritu at inaasahan ang aking katapatan bilang kapalit. Kung ikaw ay nasa aking Sylvester, kakapit ka pa rin ba sa tinatawag na landas ng katapatan? Iniligtas ako ng aking Panginoon. Cynthia, magpakailanman tayong magiging lingkod ng guro, na sumusunod sa Panginoon sa buhay at kamatayan. Kami ng nanay ko ay itinapon ng mga pawn para sa pamilya Rivers at Northern Star Sword School. Just go. Simula ngayon ay makakaaway ko na ang pamilya Rivers. Bahagyang umawang ang bibig ni Sylvester at malamig na sumagot, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ngunit kailangan mong bumalik sa akin. Galit na galit si Lord Gulliver. Brian Gulliver. Nagsalubong ang kilay ni Daphne. Ang espiritu ng isinumpang dambana. Masungit. Galit na sigaw ni Sylvester. Si Lord Brian Gulliver ay isang bayani ng Sakurania. How dare you default his honor? Ha! Isang bayani ng Sakurania, isang grupo lang ng masasamang espiritu. Ngumisi si Marshall, winuwagayway ang kanyang kamay, dahilan para lumutang pabalik sa ere ang mga pilak na karayom ni Daphne. Gago! Muling umungal si Sylvester, hinampas ang kanyang espada patungo sa ulo ni Marshall. Si Daphne, na nagpupumilit na bumangon upang harangan ang welga ni Sylvester, ay natagpuan ang kanyang nanghihinang katawan na hindi na makatayo. Bahagyang tumawa si Marshall, nagwawalis sa braso. Pumunta ka. 18 pilak na karayom ang pumutok na parang kidlat, na tinatamaan si Sylvester at ang dalawang mamamatay tao na nakasunod sa kanya. Natigilan silang tatlo sa kinatatayuan, hindi mapigilan ang pagkibot ng kanilang mga katawan. Stupid. Duwag ka. Paano mo nagagawa ang mga ganitong kasuklam-suklam na pamamaraan? Pinandilatan ni Sylvester si Marshall, sumisigaw sa galit. Nagkibit balikat si Marshall, sige, ibibigay ko sa iyo ang itinuturing mong patas na pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Isa lang ang makukuha mo. Shot. Sa isang whoosh, lahat ng 18 na karayom ay bumalik sa lalagyan ng karayom sa mesa. Si Sylvester at ang kanyang dalawang assassin ay sinisingil si Marshall mula sa lahat ng mga anggulo, umaatake ng napakabilis na halos imposibleng mag-react. Si Rita at Rowan, na nanunood sa eksena, ay napabuntong hininga sa gulat. Ang bilis ng kanilang pag-atake at ang katumpakan ng kanilang mga welga ay napakalaki. Tinatakan ni Sylvester at ng kanyang mga kasama ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas para kay Marshall. Sa sandaling iyon, ang mga samurai blades ay wala pang 1 sentimetro mula sa kanya. Ngunit hindi nagpakita si Marshall ng tanda ng paglipat. Napatingin si Daphne na parang hindi makapaniwala. Alam na alam niya ang husay ni Sylvester, ang iginagalang na disipulo ng Northern Star Sword School. Ay martial arts world of Sakurania, siya ay isang namumukod tanging talento, at kakaunti ang nabuhay pagkatapos na harapin ang kanyang bi. Ang welga na ito ay malinaw na ang kasukdulan ng lahat ng kanyang lakas, at sa tulong ng 2 piling tao na mamamatay tao, maaari bang makayanan ni Divine Drakebane ang mabangis na pagsalakay. Nang malapit ng hawakan ng 3 samurai sword si Marshall, tila nag-freeze ang oras sa ilang sandali. Si Sylvester at ang 2 samurai ay naging hindi gumagalaw, ang kanilang mga aksyon ay nasuspine sa agos ng panahon. Gulat na tinitigan nila ang nakangiti pa ring Marshall, simulang napagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang isang kalaban nila. Tama si Marshall. Ang pagkakataon ay talagang isang beses na deal. At hindi sila magkakaroon ng pagkakataong sakupin ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Daphne, Rita, at Rowan ang singaw na tumataas mula sa leeg ni Sylvester at ng kanyang mga kasama.
Ang nakakatakot na tanawing ito ay nagdulot sa kanila ng pagkatulala. Isang mabilis na hampas sa lalamunan. Kinailangan lamang ng isang fraction ng isang segundo upang maalis ang tatlong top-tier na assassin mula sa Sakurania. Banal na Drake Bane. Nagawa ni Sylvester na umimik sa takot bago bumagsak. Ang sumunod na eksena ay halos nagpasindek kina Daphne, Rita, at Rowan. Sa maliwanag na sala, isang gintong liwanag ang biglang sumiklab. Habang nahulog si Sylvester at ang dalawang assassin, mabilis na nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Inilabas si Ud sa galit sa pamamagitan ng isang hindi mapansing punyal na nakatali sa baywang ni Marshall. Ang kanilang Dragon Dagger. Sa dagandong ng isang dragon, lumabo ang silid habang sinisipsip ang dugo. Ang pagkutitap na hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tumagal ng mahigit 3 minuto. Nang tuluyang bumalik sa normal ang mga ilaw, nakita ni Daphne at ng iba pa ang tatlong assassin na nakahandusay sa lupa, ang kanilang mga katawan ay nalanta na parang mga mummies na para bang may mga hayop na inubos ang kanilang buhay. Makalipas ang 5 o 6 na minuto, natapos na ang kakaibang palabas sa sala. Tinitigan ni na Daphne, Rita, at Rowan ang tatlong natuyong bangkay, na hindi makapagsalita. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganitong kagimbal-gimbal. Binalot ni Marshall ang kumikinang na Dragon Dagger, ang ra nito. Ito ba ang maalamat na Divine Drake Bane? Agad namang lumuhod sina Daphne, Rita, at Rowan. Bumangon ka na. Alagaan mo itong tatlong katawang ito. Huwag mo nang hayaang ay sila ulit. Nagsisimula na silang mapansin ako, at ayaw kong makitungo. Oo, guru. Nagmamadaling binuhat ni Rita at Rowan ang Daphne na humakbang pasulong at sinabing, Sir, ngayon ay malalaman mo na ang Northern Star Sword School. Nakangiting itinaas ni Marshall ang kamay, no need. In a few family and help you settle this once and for all. Kabanata 79 ang mahiwagang Dragon Dagger. Matapos hawakan ang mga bagay kay Daphne, hindi na bumalik si Marshall sa Dawnspire Peak Estates. Inihatid siya ni Rowan sa Graceview apartment sa tabi ng Eastvale Development Group. Mas maaga sa umagang iyon, isang outsourcing unit ang pumirma ng isang kasunduan sa layunin ng kooperasyon sa Dawn Group. Tatapusin nila bukas ang kasunduan sa proyekto ng kooperasyon sa Eastvale Development Group at isusumit ito para sa pagsusuri at pag-aproba ng Pangulo. Kaya, nagpasya si Marshall na manatili sa Graceview apartment para mapadali ang kanyang pag-commute sa umaga. Matapos makuha ang Eastvale Ecological Project, ang Graceview apartment ang unang bagong proyektong bill ng Dawn Group. Ang apartment complex na ito ay tahasang itinayo para pagsilbihan ng buong Eastvale Business District. Isa itong high-end na residential building na pangunahing tinitirhan ng mga white-collar na manggagawa, mga executive ng kumpanya, at ilang maliliit na may-ari ng negosyo mula sa nakapalibot na lugar. Bago natapos ang Eastvale Vista Lake Villa area ay nanirahan si Shirley dito. Pagbalik ni Marshall sa Graceview apartment, pasado 9:00 na. Ang apartment na niregalo sa kanya ni Shirley ay nasa ika-20 palapag ng Area A, ang pinakamagandang seksyon ng complex. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng hallway ay may isang matinis na boses ng babae ang nagmula sa likuran, tumigil ka nga dyan. Nang marinig ang boses na iyon, alam ni Marshall na ito na naman ang nakakainis na si Piper. Dito rin siya nakatira. Naisip niya. Hindi siya pinansin, dumiretso siya sa elevator. Hoy, kinakausap kita. Hindi ibig sabihin ng hindi mo ako sinasagot hindi kita napapansin. Mabilis na umakyat si Piper at hinarangan ang elevator. Piper, huwag kang ganyan. Bakit wala si Marshall dito? Mabilis na pumagitan si Rosalie, na sumusunod sa likuran. Marshall, hi. Dito ka ba nakatira, o may banibisita ka lang? Hindi nilingan ni Marshall ang umaapoy pa ring Piper. Sa halip, ngumiti siya at tumango kay Rosalie, sinabing, dito ako nakatira. Oh, ang galing. Excited na bulalas ni Rosalie. Marshall, we can commute to work together. Anong room number mo? Nang marinig iyon ni Rosalie, nagulat siya. Marshall, nagkataon lang. Nangungupahan ka rin. Dito, at nasa namin.
Tumira kami ni Piper sa 2020. Nagulat si Marshall. Anong twist ng tadhana? Ang disenyo ng Graceview apartment ay nangangahulugan na mayroon lamang 2 unit bawat palapag sa Area A. Talagang nakatira siya sa tapat ng Piper, ang babaeng hindi matiis. Yeah, I guess we really have some kind of fate, sabi ni Marshall, pilit na ngumiti at tumango. Sinabunutan ni Piper si Rosalie. Bakit ka ba tuwang-tuwa? Hindi mo ba nakikitang may mga taong kusa itong ginagawa? Sinasadya. Mukhang nalilito si Rosalie, sumulyap sa pagitan ni Marshall at Piper. Sinaman ng tingin ni Piper si Marshall at hinayla si Rosalie palapit. We've been living here for almost a month, and that apartment has always been locked up. Walang nakatira doon. Paano kaya siya nakatira sa lugar na iyon? At ang unit sa tapat namin ay ang pinakamaganda sa Area A. Ang upa ay dapat na pinakamataas din. Rosalie, sinabi mo ba sa kanya na dito kami nakatira? Siguradong inupahan niya ang lugar na iyon para mapalapit sa akin. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata sa loob, nag-iisip. Wow, iba ang imagination niya. Hindi ako umuupa ng aking apartment. Marahang hinayla ni Rosalie ang braso ni Piper at bumulong, pwede bang huwag mong sabihin? Baka nagkataon lang. Hindi ko sinabi kay Marshall kung saan tayo nakatira. Pinagmasdan ni Piper si Marshall, na abala pa rin sa kanyang telepono, at nginisyan, tingnan mo, binabalaan kita kung maglakas loob kang. Sa sandaling iyon, nakarating ang elevator sa ika-20 palapag. Lumabas si Marshall at binuksan ang pinto. Si Piper, frustrated, hinabol siya at tinuro ang likod niya. Hoy, narinig mo ba yung sinabi ko? If you dare ta. Hindi siya pinansin ni Marshall, nagkibit balikat, at bumulong, ang tanga. Sino ka sa tingin mo? Diretso siyang pumasok sa kwarto niya at isinara ang pinto sa likuran niya. Ikaw. Si Piper ay nakatayo sa labas, na mukhang nalilito. Naiinis, sinipa niya ng malakas ang pinto, bumubulong, Acting all cool. Akala mo ba madadala ako sa mga kaawa-awang trick? Get real. Bumantong hininga si Rosalie, Piper, masyado kang nag-overthink dito. Hindi si Marshall ang tipo ng lalaki na iniisip mo. Hindi mo ba napapansin? Sa tuwing makakasagasa si Marshall sa atin, hindi kanya tinitingnan ng kakaiba, patuloy ni Rosalie. At iyong Ms. Silva na lagi niyang kasama ay mukhang maganda ang pakikitungo sa kanya. Isa pa, ang katulong ng grupo namin sa presidente na si Amber, mukhang malaki ang respeto sa kanya. Sa tingin mo ba ay ang isang tulad niya ay yumuko sa uri ng mga laro na iminumungkahi mo? Napangisi si Piper, pagkatapos mong sabihin sa akin kung paano kanya iniligtas noong umagang iyon, naisip ko na may lihim siyang motibo para gawin iyon. Let's be real. You're just average looking. Why would he go out of his way to get on the bad side of those local thugs just for you? Simula nung araw na iyon, kung saan-saan na niya tayo binubuntot. You can't tell me that's not to grab my attention. What other reason could there be? Walang masyadong coincidence sa mundong ito. Napailing na lang si Rosalie na parang walang magawa. Wala sa kontrol ang imahinasyon ni Piper. Simula nang magkakilala sila, parang naghinala na siya sa bawat lalaking nakakasalubong nila. Para bang lahat ng lalaki ay may hidden agenda laban sa kanya na para bang lahat sila ay sinusubukan sa kanyang ove. Pero sigurado si Rosalie na hindi ganoon kababaw si Marshall. Hindi siya magsasawang makipaglaro para habulin ang isang babae. Simula noong una niya itong nakilala, sinadya niya itong iwasan, naglalabas ng vibe na ayaw niyang masyadong madamay. Sa pananaw ni Rosalie, parang sinenyasan ni Marshall na manatiling casual ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kahit na ibinahagi ni Vera ang WhatsApp ni Marshall sa kanya, hindi pa siya nakaka-reach. She even texted him once, hindi siya nagre-reply. Piper, pwede ka bang huminahon sa mga komento tungkol kay Marshall? Tinulungan niya ako, sabi ni Rosalie, hinayla si Piper palayo sa pintuan ni Marshall. You're my good friend, and every time we meet, you're bashing him. It puts me in such an awkward spot, making me seem ungrateful.
Isang nakakainis na ungol ang pinakawalan ni Piper, napakawalang muwang mo. At saka, kanina ko pa iniisip yung bago mong trabaho. It seems really sketchy, Rosalie. I mean it, maybe you should just skip work altogether. What if they are actually trying to set up you? Tumaas ang isang kilay ni Rosalie. Piper, medyo nagseselos ka ba dahil mas maganda ang posisyon ko kaysa sa iyo? Mahinahong sinabi ni Piper, ano ang mahalaga kung mas maganda ang posisyon mo? Kahit na mauna ka pa, sasaluhin kita kaagad. Nag-aalala lang ako na baka paglaruan ka. Kapag nangyari iyon tapos ka na. Bumantong hininga si Rosalie. Piper, tinitingnan ito ng departamento ng mga reklamo ng kumpanya. Kapag nalaman nilang nagreklamo ka, mapapahamak iyon. Piper chuckled, sabi nila, parang iniimbestigahan ni Mr. Dixon si Marshall. Could this be connected to him? Or has your job-related scandal already come to light? Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Rosalie. Teka, sinasabi mo bang si Marshall ay iniimbestigahan ni Mr. Dixon? Piper grinned knowingly. See, Rosalie, you're only see the surface of things. I'd advise you to keep your distance from him kung mahuli ka rin dito. Rosalie pouted, I can't just ditch this job. Abot langit ang mga bayarin ng nanay ko. Sige, ihulog natin. Nakakaawa ka. Iritadong sabi ni Piper. Kung hindi ka makikinig sa akin at huminto sa trabahong ito para maghanap ng iba, mauunawaan mo kapag naharap mo ang mga kahihinatnan. Isipin mo na lang nakuha ka kaagad bilang assistant director. Ang kumpanya ay kumuha ng 20 bagong tao, at ang iyong posisyon at sweldo ay ang pinakamahusay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganoon? Kumunot ang noo ni Rosalie, nagdududa ang isip niya. Samantala, bumalik si Marshall sa kanyang silid, naligo, at bumagsak sa kanyang kama, kinakalikot ang dragon dagger na ibinigay sa kanya ni Old Fred. Napatitig siya sa tila mapurol, maikling punyal, nagtataka. Natuklasan niya na maaari itong magbago pagkatapos gamitin ito sa unang pagkakataon sa isang labanan. Higit pa rito, ang kumikislap na larawan ng gintong dragon sa loob ng punyal ay tila uhaw sa dugo. Anong uri ng mystical object itong dragon dagger? Mayroon ba itong kakaibang pinagmulan? Matapos hawakan ang mga bagay kay Daphne, hindi na bumalik si Marshall sa Dawnspire Peak Estates. Inihatid siya ni Rowan sa Graceview apartment sa tabi ng Eastvale Development Group. Mas maaga sa umagang iyon, isang outsourcing unit ang pumirma ng isang kasunduan sa layunin ng kooperasyon sa Dawn Group. Tatapusin nila bukas ang kasunduan sa proyekto ng kooperasyon sa Eastvale Development Group at isusumit ito para sa pagsusuri at pag-aproba ng Pangulo. Kaya, nagpasya si Marshall na manatili sa Graceview apartment para mapadali ang kanyang pag-commute sa umaga. Matapos makuha ang Eastvale Ecological Project, ang Graceview apartment ang unang bagong proyektong bill ng Dawn Group. Ang apartment complex na ito ay tahasang itinayo para pagsilbihan ng buong Eastvale Business District. Isa itong high-end na residential building na pangunahing tinitirhan ng mga white-collar na manggagawa, mga executive ng kumpanya, at ilang maliliit na may-ari ng negosyo mula sa nakapalibot na lugar. Bago natapos ang Eastvale Vista Lake Villa area ay nanirahan si Shirley dito. Pagbalik ni Marshall sa Graceview apartment, pasado 9:00 na. Ang apartment na niregalo sa kanya ni Shirley ay nasa ika-20 palapag ng Area A, ang pinakamagandang seksyon ng complex. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng hallway ay may isang matinis na boses ng babae ang nagmula sa likuran, tumigil ka nga dyan. Nang marinig ang boses na iyon, alam ni Marshall na ito na naman ang nakakainis na si Piper. Dito rin siya nakatira. Naisip niya. Hindi siya pinansin, dumiretso siya sa elevator. Hoy, kinakausap kita. Hindi ibig sabihin ng hindi mo ako sinasagot hindi kita napapansin. Mabilis na umakyat si Piper at hinaranggan ang elevator. Piper, huwag kang ganyan. Bakit wala si Marshall dito? Mabilis na pumagitan si Rosalie, na sumusunod sa likuran. Marshall, hi. Dito ka ba nakatira, o may banibisita ka lang? Hindi nilingon ni Marshall ang umaapoy pa ring Piper. Sa halip, ngumiti siya at tumango kay Rosalie, sinabing, dito ako nakatira.
Oh, ang galing! Excited na bulalas ni Rosalie. Marshall, we can commute to work together. Anong room number mo? Nang marinig iyon ni Rosalie, nagulat siya. Marshall, nagkataon lang. Nangungupahan ka rin. Dito, at nasa tapat ka namin. Tumira kami ni Piper sa 2020. Nagulat si Marshall. Anong twist ng tadhana? Ang disenyo ng Graceview apartment ay nangangahulugan na mayroon lamang 2 unit bawat palapag sa Area A. Talagang nakatira siya sa tapat ng Piper, ang babaeng hindi matiis. Yeah, I guess we really have some kind of fate, sabi ni Marshall, pilit na ngumiti at tumango. Sinabunutan ni Piper si Rosalie. Bakit ka ba tuwang-tuwa? Hindi mo ba nakikitang may mga taong kusa itong ginagawa? Sinasadya. Mukhang nalilito si Rosalie, sumulyap sa pagitan nina Marshall at Piper. Sinaman ng tingin ni Piper si Marshall at hinayla si Rosalie palapit. We've been living here for almost a month, and that apartment has always been locked up. Walang nakatira doon. Paano kaya siya nakatira sa lugar na iyon? At ang unit sa tapat namin ay ang pinakamaganda sa Area A. Ang upa ay dapat na pinakamataas din. Rosalie, sinabi mo ba sa kanya na dito kami nakatira? Siguradong inupahan niya ang lugar na iyon para mapalapit sa akin. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata sa loob, nag-iisip. Wow, iba ang imagination niya. Hindi ako umuupa ng aking apartment. Marahang hinayla ni Rosalie ang braso ni Piper at bumulong, pwede bang huwag mong sabihin? Baka nagkataon lang. Hindi ko sinabi kay Marshall kung saan tayo nakatira. Pinagmasdan ni Piper si Marshall, na abala pa rin sa kanyang telepono, at nginisyan, tingnan mo, binabalaan kita kung maglakas loob ka. Sa sandaling iyon, nakarating ang elevator sa ika-20 palapag. Lumabas si Marshall at binuksan ang pinto. Si Piper, frustrated, hinabol siya at tinuro ang likod niya. Hoy, narinig mo ba yung sinabi ko? If you dare ta. Hindi siya pinansin ni Marshall, nagkibit balikat, at bumulong, ang tanga. Sino ka sa tingin mo? Diretso siyang pumasok sa kwarto niya at isinara ang pinto sa likuran niya. Ikaw. Si Piper ay nakatayo sa labas, na mukhang nalilito. Naiinis, sinipa niya ng malakas ang pinto, bumubulong, Acting all cool. Akala mo ba madadala ako sa mga kaawa-awang trick? Get real. Bumantong hininga si Rosalie, Piper, masyado kang nag-overthink dito. Hindi si Marshall ang tipo ng lalaki na iniisip mo. Hindi mo ba napapansin? Sa tuwing makakasagasa si Marshall sa atin, hindi kanya tinitingnan ng kakaiba, patuloy ni Rosalie. At iyong Ms. Silva na lagi niyang kasama ay mukhang maganda ang pakikitungo sa kanya. Isa pa, ang katulong ng grupo namin sa presidente na si Amber, mukhang malaki ang respeto sa kanya. Sa tingin mo ba ay ang isang tulad niya ay yumuko sa uri ng mga laro na iminumungkahi mo? Napangisi si Piper, pagkatapos mong sabihin sa akin kung paano kanya iniligtas noong umagang iyon, naisip ko na may lihim siyang motibo para gawin iyon. Let's be real. You're just average looking. Why would he go out of his way to get on the bad side of those local thugs just for you? Simula nung araw na iyon, kung saan-saan na niya tayo binubuntot. You can't tell me that's not to grab my attention. What other reason could there be? Walang masyadong coincidence sa mundong ito. Napailing na lang si Rosalie na parang walang magawa. Wala sa kontrol ang imahinasyon ni Piper. Simula nang magkakilala sila, parang naghinala na siya sa bawat lalaking nakakasalubong nila. Para bang lahat ng lalaki ay may hidden agenda laban sa kanya na para bang lahat sila ay sinusubukan sa kanyang ove. Pero sigurado si Rosalie na hindi ganoon kababaw si Marshall. Hindi siya magsasawang makipaglaro para habulin ang isang babae. Simula noong una niya itong nakilala, sinadya niya itong iwasan, naglalabas ng vibe na ayaw niyang masyadong madamay. Sa pananaw ni Rosalie, parang sinenyasan ni Marshall na manatiling casual ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kahit na ibinahagi ni Vera ang WhatsApp ni Marshall sa kanya, hindi pa siya nakaka-reach. She even texted him once, hindi siya nagre-reply. Piper, pwede ka bang huminahon sa mga komento tungkol kay Marshall?
Tinulungan niya ako, sabi ni Rosalie. Hinayla si Piper palayo sa pintuan ni Marshall. You're my good friend, and every time we meet, you're bashing him. It puts me in such an awkward spot, making me seem ungrateful. Isang nakakainis na ungol ang pinakawalan ni Piper, napakawalang muwang mo. At saka, kanina ko pa iniisip yung bago mong trabaho. It seems really sketchy, Rosalie. I mean it, maybe you should just skip work altogether. What if they are actually trying to set up you? Tumaas ang isang kilay ni Rosalie. Piper, medyo nagseselos ka ba dahil mas maganda ang posisyon ko kaysa sa iyo? Mahina hong sinabi ni Piper, ano ang mahalaga kung mas maganda ang posisyon mo? Kahit na mauna ka pa, sasaluhin kita kaagad. Nag-aalala lang ako na baka paglaruan ka. Kapag nangyari iyon tapos ka na. Bumantong hininga si Rosalie. Piper, tinitingnan ito ng departamento ng mga reklamo ng kumpanya. Kapag nalaman nilang nagreklamo ka, mapapahamak yun. Piper chuckled, sabi nila, parang iniimbestigahan ni Mr. Dixon si Marshall. Could this be connected to him? Or has your job-related scandal already come to light? Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Rosalie. Teka, sinasabi mo bang si Marshall ay iniimbestigahan ni Mr. Dixon? Piper grinned knowingly. See, Rosalie, you're only see the surface of things. I'd advise you to keep your distance from him kung mahuli ka rin dito. Rosalie pouted, I can't just ditch this job. Abot langit ang mga bayarin ng nanay ko. Sige, ihulog natin. Nakakaawa ka. Iritadong sabi ni Piper. Kung hindi ka makikinig sa akin at huminto sa trabahong ito para maghanap ng iba, mauunawaan mo kapag naharap mo ang mga kahihinatnan. Isipin mo na lang nakuha ka kaagad bilang assistant director. Ang kumpanya ay kumuha ng 20 bagong tao, at ang iyong posisyon at sweldo ay ang pinakamahusay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganoon? Kumunot ang noo ni Rosalie, nagdududa ang isip niya. Samantala, bumalik si Marshall sa kanyang silid, naligo, at bumagsak sa kanyang kama, kinakalikot ang dragon dagger na ibinigay sa kanya ni Old Fred. Napatitig siya sa tila mapurol, maikling punyal, nagtataka. Natuklasan niya na maaari itong magbago pagkatapos gamitin ito sa unang pagkakataon sa isang labanan. Higit pa rito, ang kumikislap na larawan ng gintong dragon sa loob ng punyal ay tila uhaw sa dugo. Anong uri ng mystical object itong dragon dagger? Mayroon ba itong kakaibang pinagmulan? Kabanata 101 salungatan ng mga pananaw at tumataas na tensyon. Kinabukasan, nagising kaagad si Marshall sa 6:00. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama para magnilay at mag-practice ng kanyang tendon transformation classic bago lumabas ng kwarto. Ito ang naging routine niya sa loob ng maraming taon, isang ugali na nalinang sa loob ng kanyang dekada plus na pagsasanay kasama si Old Fred. Pagkatapos magayos at maghanda, lumabas siya para tingnan kung may malapit na stand na nagbebenta ng donut at gatas para sa almusal. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng tingin ni Piper at Rosalie na casual na bihis, naglalakad palabas. Lumabas na rin sila para mag-almusal. Wow, Marshall, nagkataon lang. Good morning. Masayang bulalas ni Rosalie. Umaga. Tumango naman si Marshall bilang tugon. Sinama ng tingin ni Piper si Rosalie, hinayla siya habang nagmamadali silang pumunta sa elevator. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Marshall ngunit hindi sumunod. Sa halip, lumingon siya sa hagdanan ng fire escape. Hinayla ni Piper si Rosalie papasok sa elevator, ngunit nawala na si Marshall nang lumingon siya sa likod. Nasaan si Marshall? Hindi man lang nakabukas ang pinto niya. Saan siya nagpunta? Bulong ni Rosalie sa sarili. Ngumuso si Piper, what a show-off. He's definitely trying to get my attention with this act. So annoying. Bilasan mo at isara mo ang pinto ng elevator. Sumilip ulit si Rosalie. Piper, hindi ba dapat hintayin natin si Marshall? Mariing itinulak ni Piper ang kamay ni Rosalie at sinara ang pinto ng elevator. Wala akong oras na sayangin ang talunan na ito. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho, at kailangan kong makarating ng maaga para makapaghanda.
Bumantong hininga, sumagot si Rosalie, okay. Pero Piper, gusto kong malaman kung bakit lagi kang galit kay Marshall. Parang wala naman siyang ginawang ikagalit. I can't stand how he pretends not ignore me when deep inside he's just dying for my attention, panunuya ni Piper. Sa tingin niya ay medyo kaakit-akit siya dahil lang sa medyo maganda siya. Nagkamali siya. Ang mga mababaw na babae lang ang mahuhulog sa kanyang mga panloloko. Naiwang tulala si Rosalie, piniling huwag nang makipagtalo pa. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang nakababatang kapatid. Ipinaalam sa kanya na nakahanap siya ng trabaho na may magandang sweldo at pinakiusapan itong alagaan ang kanilang ina. Nang makarating sila sa ground floor at lumabas ng elevator, biglang pinigilan ni Piper si Rosalie, gulat na gulat ang ekspresyon nito. Teka, paano niya tayo naunahan? Tumingin si Rosalie sa unahan at nakita si Marshall na kumpiyansa na naglalakad patungo sa labasan ng komunidad, na mga 65 talampakan ang layo. Marshall, saan siya galing? Umakyat ba siya ng hagdan? Pagkaraan ng maikling sandali ng pagkagulat, ngumisi si Piper, si Rosalie. Ngayon ay makikita mo kung gaano siya kaawa-awa. Gusto niyang kumilos ng mataas at makapangyarihan sa pamamagitan ng pag-iwas sa elevator at pagtakbo pababa sa fire escape. Nakakatawa. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ng umaga ang bumagsak kay Marshall. Nanatili ang tingin ni Rosalie sa kanyang matangkad, maskulado at makapal at magulo ang buhok, at saglit siyang nabighani. Ngayon, napagtanto niya kung gaano kasya si Marshall. Naglabas siya ng hindi maikakailang alindog habang naglalakad. Napansin ni Piper na nagde-daydream si Rosalie, tinapik siya sa ulo. I think you've lost your mind. I'll tell you again, lahat ng pinapakita niya ay gawa lang. Pinili ni Rosalie na hindi sumagot. Naintindihan niya na kahit anong sabihin niya, hindi nito mababago ang tingin ni Piper kay Marshall, na binansagan na niyang talunan na sinusubukang magpahanga sa kanya. Nagplano silang lumabas at kumuha ng gatas at donut para sa almusal. Nakita nila si Marshall na kumakain ng almusal sa malapit na donut stall nang makarating sila sa entrance ng komunidad. Agad na hinayla ni Piper si Rosalie patungo sa isang salad bar sa kabilang kalsada. Piper, di ba lumabas tayo para bumili ng donut at gatas? Mukhang ito lang ang stand around. Natatarantang sabi ni Rosalie. Mabilis siyang pinutol ni Piper. Donut at gatas. Ang mga bottom feeder lang at mahihirap na talunan ang kumakain ng junk na iyan. Terrace sa kabilang kalsada para magsalad. Masustansya at masustansya iyon. Sinadya niyang tinaasan ang boses, umaasang marinig ni Marshall. Gayunpaman, ang mga kalapit na customer na tinatangkilik ang kanilang donut at gatas ay nagsimulang magmukhang hindi nasisiyahan. Anong klaseng babae ang nagsasalita ng ganyan? Isang babaeng nasa 30s ang tumayo na halatang galit. Sabi mo bottom feeders at poor losers lang ang kumakain ng donut and milk. Gusto kong malaman kung ano ang tingin mo sa sarili mo. A broke loser na tumatawa sa iba. Natigilan si Piper, nakaramdam ng hiya na tawagin siyang talunan sa harap ng lahat. Paano mo nasasabi yan? Masungit na tinuro ng babae si Piper. Ginawa ko lang. Sabi mo ang sinumang kumakain ng donut at gatas ay bottom feeder. So, saan ka nababagay sa hierarchy na iyon? Bumili ako ng 5 apartment sa complex na ito noong bagong gawa. Ilan ba ang meron ka? Para kang bagong lipat. Ang iba pang mga residente, na kumakain ng kanilang almusal, ay nagsabi, hinihiling mo ito, ginang. Tinatawag kaming mga talunan. Nanghihingi lang iyon ng gulo. Umakyat ang isang lalaki sa paligid ng 40, ngumunguya ng donut, at itinuro si Piper. I've seen your type before. Kung kumikita ka lang ng 8,000 sa isang buwan ay hindi ibig sabihin na kaya mong maglakad-lakad na parang 80,000 ang kinikita mo. Namula ang mukha ni Piper sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Samantala, natapos ni Marshall ang kanyang almusal, tumayo, at nilampasan siya ng walang salita, patungo sa complex. Naiinis si Piper. Inaasahan niyang may sasabihin si Marshall sa kanilang pagtatanggol, ngunit sa halip,
Umaktong hindi niya sila kilala at lumayo na lang. Nang makitang walang balak na makisali si Marshall, nakaramdam ng awkward si Rosalie, niyakap si Piper at bumulong, "Piper, tayo na lang." Hindi mapakali si Marshall sa drama ni Piper. Ang mga babaeng tulad niya ay nangangailangan ng pagsusuri sa katotohanan. Bago umuwi, pumasok siya sa complex at kumuha ng ilang mahahalagang gamit sa supermarket. Pagdating pa lang niya sa elevator, naabutan siya nina Piper at Rosalie na may dalang isang box ng magarbong salad box. "Lalaki ka pa ba? Nung inaatake ako ng mga yun kanina, bakit hindi mo kami tinulungan?" Pinandilatan ni Piper si Marshall, nag-igting ang mga ngipin. Sinulyapan ni Marshall ang oras, hindi siya pinansin, at dirdiretsong pumasok sa elevator. "Marshall, pasensya na." Awkward na ngumiti sa kanya si Rosalie at sa katahimik na bumaling kay Piper, "Piper, hindi ka ba maaaring kumilos ng ganito? Napakaduwag ng kumagnayan." Binatukan ni Piper si Rosalie ng inis na tingin. "Ikaw lang ang naniniwala sa kanya. Nakita mo kung gaano siya kaiyahiya." Malamig na sagot ni Marshall, "Kung hindi lang kayo magkaklase ni Rosalie, na sample na kita. Kung patuloy kang nagbubuga ng pang-iinsulto sa akin, huwag kang umasa na magpapakita ako sa iyo ng awa." Natigilan si Piper, biglang nanlamig habang nakatingin sa nagyayelong ekspresyon ni Marshall. Tinuro siya ni Marshall ng daliri. "Let me tell you something, with your looks, you're not even worthy enough to be my servant. I wouldn't even glance your way. Ikaw, how dare you?" Nanginginig sa galit si Piper, malapit na siyang isumpa. Ngunit nang makita niya ang panlalamig sa mga mata ni Marshall, nag-alinlangan siya at hindi makapagsalita. Ngumisi si Marshall at tumalikod sa kanya. Awkward na tumayo si Rosalie sa gilid, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, napakatahimik ng elevator na parang nasusuka. Nang makarating sila sa 20th floor, lumabas si Marshall. "Marshall!" Gustong humingi ng tawad ni Rosalie, ngunit hindi niya ito kinilala at pumasok sa kanyang apartment. Kinikilig pa rin si Piper sa sinabi at ginawa ni Marshall. Sinabunutan siya ni Rosalie, at saka lang siya mahinhin na lumabas ng elevator. Pag-uwi, sinipan ni Piper ang pinto sa pagkadismaya. "That jerk! How dare he talk to me like that? I'll never give a crude man like him a chance." Hindi inaasahan ni Piper na sasabihin ni Marshall ang isang bagay na napakasakit, na iniiwan siyang walang paraan upang tumugon. Matapos dali-daling matapos ang kanyang almusal, umalis sila ni Rosalie sa complex at nag-order ng sumakay sa kanilang kumpanya. Noong una ay binalak ni Rosalie na sumakay ng shared bike, ngunit pinilit ni Piper na sumakay ng kotse. Mula sa sasakyan, nakita nila si Marshall na masayang nagbibisikleta patungo sa kumpanya. "Tingnan mo yang sirang talunan na nagbibisikleta. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang kumilos ng buong tataas at makapangyarihan sa harap ko? Ang mga lalaking katulad niya ang pinakamasama." Napangisi si Piper. Umiling si Rosalie. "Piper, malapit na tayo sa kumpanya. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng pera sa pagsakay. Gusto kong makaipon ng kaunti para matulungan ang nanay ko sa mga bayarin niya sa medisina." Bumantong hininga, sumagot si Piper, "Ano ang dapat kong sabihin sa iyo, Rosalie? Gusto mo ba akong magbisikleta tulad ni Marshall? Life needs sense of occasion. You become one of them only when you get used to a lifestyle fit for the wealthy." Mapait na umiling si Rosalie. "Piper, naiintindihan ko ang sinasabi mo, pero wala lang tayong pera.